Hi, good evening, everyone. Mabuhay Philippines. Welcome back once again to Pageant Trend. This is Jay hosting the live interview with one of the candidates of Mr. King International 2021 pageant. And obviously, he is representing the Philippines. And good news, napasama po siya sa top 6 finalists. So, in this coming, or next December, or this coming December, lalaban siya through virtual lang siya. Alright, guys. So, I hope na i-support din natin siya because he is also representing Philippines. And before that, I would like you to know that we are also live at our YouTube channel, Pageant Trend. So if you're new there, please don't forget to subscribe us on our YouTube channel, Pageant Trend. And also, we have our new account, Instagram. So please do help us to follow or to grow us on our Instagram account. Just type or search at Pageant Trend Official. So yung luma naming Pageant Trend, unfortunately, it was disabled by Instagram. I don't know what happened. So I hope, guys, you will support us also by following us on our Instagram account at Pageant Trend Official. And of course, so news update about the pageant trend. So alam natin na this coming December also the Miss Grand International and one of our representative is competing right now in Phuket, Thailand. And I hope na isuportahan din natin si Samantha Panlilio. And ayun, so congratulations of course to Samantha Panlilio, our Binibining Pilipinas Grand International 2021. Nakasama po siya sa top 5 winner with the president of NGI. So continue supporting Samantha Panlilio, sorry, Samantha Panlilio on her journey to the first ever Golden Crown. All right. And ayun, so tonight, we'll be having a special guest, a hunk, of course, from Mr. King International 2021. So, without further ado, let us all welcome here, guys, here in Pageant Trend, Mr. Mark Anthony Julian Paz. Hi, Julian. Mabuhay po sa inyo lahat. Mabuhay Pilipinas. My name is Mark Anthony J. Paz, at 25 years old, Mr. King International, Philippines. Ayun. Ayan. Okay. Aside from that, do you have any fun facts about yours, Mr. Mark Anthony Julian Paz? Ayun po, minsan po mahilig ako sumayaw, kumanta, something like that po. Pero usually, more on browsing po ako sa TikTok. Ganun lang po. Wow, all right. So, kumusta naman si Mark right after the Mr. King International, di ba, ongoing na yung yung Mr. International King, yun, Mr. King Mr. International, King sorry. International. Ayan. And Ayun po. luckily, napasama ka sa top 6 and you're one of the top po. top 2, di ba? Yeah, opo, yes po. Congratulations. Thank you po. Glory to God po siya, sir. Siyempre po. Ayun po, bali nung na-announce na po na pang top 2 po ako sa out of 21 countries, yung saya tapos yung hindi ko po mapaliwanag kung ano po yung excitement. Kasi first edition po ng Mr. King International. So napasama po ako sa top na yun. So napakalaking opportunity po na binibigay po sa akin, yung pagkakatiwala po sa akin ng Pilipinas para piliin ipanlaban po sa kanila. Ayan. Before that, before my follow-up questions for you, so guys, if you have questions to Mr. Mark, don't hesitate to comment down below. And of course, disclaimer, we will not be entertaining some political questions. So you can ask anything about Mark. It could be either in his love life or pageant journey as well, diba? All right, so please don't forget also to share our live session for tonight, guys, so that we can have more viewers to come. And thank you so much for tuning in always and for supporting Pageant Trend. So, kapag may mga live interview session like this, and also, ayun, don't forget to follow us on the Instagram account at Pageant Trend Official po. Ayan. Okay, anyway, Mark, prior of joining the pageant like Mr. King International, what have you been doing?
Sa ngayon po, busy po ako sa, syempre po, nagtatrabaho po kasi ko. So sa gabi po, workout po ako. Then, minsan po, parang nag-entertain po ng mga question and answer. Minsan po kasi nagla-live po ako sa TikTok. So, doon po Mhm. may mga question and answer po na nang babato sa akin. So, bato-batuhan lang po. Parang review-review na din po siguro. Ganun yung ginagawa po namin daily routine ko na po. Nice. Okay. Based on your biography or background, ayun, so you are working as an HR. How long you been working as an HR? As Ayun po, HR? nagtrabaho po ako sa company po namin, which is the Consumer Reach Incorporated. Actually po kasi is dalawa po yung hawak kong company. So, Consumer Reach Mhm. Incorporated and BGI Sales and Distributor Incorporated po. So, nagtrabaho Mhm. po ako doon since December 2019 po. Almost 1 year and 10 months na po ako nagtatrabaho sa kanila. Wow, congratulations. Ang galing. Okay. So, Thank you. so ang swerte ng company sa'yo kasi nga, yung ibang mga nagtatrabaho, di ba, siguro mga after 6 months or ano, umaalis na agad, di ba, nagsasawa sa Opo. trabaho. Ayun. Ngayon po kasi sa ngayon, masaya po ako sa trabaho ko, masaya po ako sa company. Kasi po yung company is, sinusuportahan po talaga ako kung saan man po akong pageant, kung ano man po yung gusto kong gawin or salihan po. Sinusuportahan po ako ng company. Kaya Ang po napaka-bless galing. ko po talaga sa company po na napuntahan ko ngayon. All right. Mark, how old are you? I'm 25 years old na po. Oh, 25 years old. So, bata pa, no? So, you still have more, ano, more, kumbaga, ika nga, more bigas na kakainin. Ayun nga po. Medyo nasa ano pa lang po tayo. Parang stepping stone pa lang din po siguro. Yun po yung palagi ko sa sarili ko eh. I'm just wondering, Mark, is this your first pageant that you have joined before? For international po, opo, ito po yung first pageant ko. How about the local for the national competition? First po is nag-join po muna ako sa Ginoong San Antonio. Mm-hmm. 2020 po siya. So, first runner-up po ako doon. Then, Mm-hmm. second, nag-national na po agad ako. Nag-Man of the Globe Philippines po ako 2021. Ambassador po ako ng Man of the Globe po yung naging title ko doon. Then, Mm-hmm. nag-join na din po kasi ako minsan dito sa Nueva Ecija ng mga modeling competition po. Like Nueva Ecija Next Top Model, Nueva Ecija Glamour Model po. And then, sometimes po, nung nag-aaral ako ng college is laman na din po ako ng mga pageant po. Lumaban po ako ng Mr. ADE 2015, ganun po, Mr. Foundation, mga Sport Fest, and mga Linggo ng Wika po. Pag may po mga gathering sa mga school po, lumalaban na din po ako. Nice. So you have mentioned about modeling. So how was the transition of from being a model to a pageant king? How was the Ah, transition? ano naman po, halos same naman po. Kaso nga lang po kasi sa modeling, syempre, kailangan po doon more on fierce, more on aura. Yung talaga pong kailangan mo, dalhin mo yung damit mo, yung susuot sa'yo, bibigay sa yung concept, kailangan po dalhin nyo. Pero sa pageant naman po is, mas na-enhance po doon. Syempre po, pag po nag-turn ka to pageantry in the stream, syempre, mas relax ka na po kasi yung bigat sa modeling mas may enhance mas Mhm. magagamit mo pa siya pagdating sa pageantry na po eh. Was it really an advantage for you to join the pageant? Kasi nga you are already considered as a professional model, 'di ba? Hindi pa naman po siguro professional pero ayun po masaya po kasi ko parang passion ko na din po kasi talaga yung pagsali po ng mga pageant eh. Kaya parang enjoy na lang po sa buhay ganun. Go with the flow na lang po. Do you feel pressure ba of joining the pageant? Lalong-lalo na sa international pageant. Yung sa ngayon po, to be honest, po. Kasi po, alam ko na, to be honest, hindi ako ganun kagaling sa pag-English. Hindi ako Mhm. ganun kagaling sa mga dialect po. Kasi, pero, I will do my best naman po talaga para, syempre po, karangalan ng Pilipinas. So, gagalingan ko po, ibibigay ko po yung best ko, ibibigay ko po yung talagang kayang-kaya ko po. More on review po ang gagawin ko talaga dito. Alright. So, kumusta naman natin yung yung preparation mo for this Mr. King International pageant? How was it? Saan ka dun mas nahihirapan sa mga trainings mo? Sa ngayon po, kasi more on di po ba kasi virtual lang naman po siya. Mm.
So, parang yung preparation na lang po na medyo na kinakabahan ako is syempre po yung lahat naman po kinakabahan dito sa question and answer po talaga. Doon po talaga kinakabahan. Ako naman po kasi ginagawa ko, yung mga handler ko po, yung mga kaibigan ko, tinuturuan naman po ako kung paano yung tamang the way they speak, kung paano magpa-punch ng mga line po, ganun po yung sinasabi nila sa akin. Okay. So, pagdating sa modeling naman o sa runway, wala ka naman problema doon kasi nga you're good enough, 'di ba, for that. So, siguro ano na lang, no? Ano po Mm, siguro, bali yung sa runway naman po, medyo tagilid na din po ano? kasi matagal na po napahinga, almost months na din po. Tsaka hindi na po kasi kung medyo nagwo-walk ganun. Parang medyo kailangan pa din po ayusin yung runway ko po. Alright. And how about sa Q&A? So, medyo ano pa din. Sa Q&A po, ayun po yung mga yung kaibigan ko, sila Jen Balagtas, tsaka si Ron Marby. Tinuturuan po nila ako, sabi ganun, more on powerful po, ganun po sinasabi nila sa akin. Mas galing, ano man pa, i-elaborate mo pa po yung words, sabi ganun sa akin. Lagi pong ganun yung advice nila sa akin dalawa. Anyway, is this Even yung, your okay, sige. Sige, sige, ka muna. yung kahit po yung mga iba din naman po na mga kaibigan ko, sabi po ngayon sa akin, galingan mo yung question and answer na lang yung ano natin, kulang natin sa'yo. Sabi ganun po sa akin. Kaya major na pressure po, syempre. At the same time, masaya po kasi tinutulungan po ako ng mga kaibigan ko para po mag-grow sa question and answer po. Exactly, yan. And as I look into your photos, you are really stunning, Mr. Mark. Like kung I will be the judge, talagang deserving talagang manalo tong si Mark Thank kasi you nga po. Thank you po. Thank you po. nandun talaga yung fierceness ng 'di ba, ng face. Oh, nandun yung confidence, 'di ba? Medyo hindi pa nga po ako confident dyan kasi po yung during po nagte-training ako, syempre po, pag po nag-gym ako, andun po yung trainer ko, si Kuya Norly po. Norly Villaflor po, yung may-ari po ng gym. Medyo tinuturuan pa po niya ako, ito pa kailangan mo enhance, ito pa kailangan natin i-workout sa'yo. So, yung diet, yung preparation po, yun sa pag-gym ko, medyo kailangan po talaga i-todo pa po para sabi niya po sa akin, nung nag-comment po siya sa picture, meron pa tayong kailangan ayusin sa katawan mo. Sabi po niya ganun sa akin. Okay, so let's talk about, your decision, 'di ba? Nung nabalitaan mo na of course yung manager mo, yung talent manager mo, ganilita sa'yo na ayun, pinili ka na as to represent the Philippines to the Mr. King International pageant. So, what really made you decide to accept the offer? First po talaga is parang, siyempre po, to be honest po na, nag-doubt na po ako sa sarili ko eh. Kasi po sabi ko ganun, parang hindi ko pa yata time, ganun po. Parang ganun po yung thing po sa akin. Pero kinausap po ako ni Sir Ras, yun lang, sa Maharlika po, kinausap po niya ako privately na sabi niya ganun sa akin, malay mo, ito na yung chance mo. Tapos pinoward niya po sa akin yung advocacy ng organization is to yung sa consciousness po ng mga to boost the self consciousness po ng mga kalalakihan. So from that po kasi is naka-experience din po ako ng bullying, ganun po. Kasi before po mataba po talaga ako. As in umabot po yung bewang ko ng 36 po. Wow. 36 po yung bewang ko before. So from that po, so sige po, sabi ko at laban ako kasi tama-tama, parang ma-inspired ko din po yung mga tao. Sabi ko na hindi pa po yung huli yung lahat na para mabago yung katawan natin, mabago natin yung sarili natin to become better version of ourselves na din po siguro. Yun po yung naging ko na din po. Okay. So ayun, we all know that, joining the pageant has every purpose. So sa tingin mo, ano yung purpose mo kung bakit nag-join ka sa Mr. King International or kung bakit inaccept mo yung opportunity na to? So meron ka First bang po, yun, sige platform? Po. First po, again po, sige po. First po is, yun po talaga yung advocacy ko is the Bible awareness po. But
kahit po yung advocacy ko naman po na to is hindi man po ako sumali sa pageant, pwede ko naman nila din po siya i-promote. And then second po is yun po yung talagang naging ano sa akin, yung nag-trigger po sa akin na lumaban is to inspire the other people na mababa yung self-confidence sa sarili niya. It's not time to give up our dreams. Ganun nga po. Parang ito po yung asa ko kasi po, di po ba sabi ko nga po, kasasabi ko lang po kanina na nanggaling po ako sa mataba na bully po ako. Kaya po ako nag-change ng katawan ko po ganito. Hindi pa po ano to, hindi pa po huli ang lahat para mapakita natin kung ano po yung makakaya pa po natin. Ganun lang po. To inspire them and motivate them po lahat, sa mga lahat po ng mga tao. Ayan. Thank you so much, Mark. So, meron dito nagre-request. Isa sa mga followers and viewers natin for tonight's live session. So, sabi ni Kun Kauchay Tailaw Siambodia, we want to hear your opening number introduction po, Kuya. Please, please, please. Ayan. So, give us example of your opening introduction. Okay po. Mabuhay! My name is Mark Anthony J. Paz, 25 years old, Mr. King International, Philippines! Wow! Thank you so much, Mr. Mark. Ang galing. So Thank you talagang po. bonggang-bongga. Ilaban natin to, di ba? Laban po. Ang galing. So talagang napakagaling ng mga ng mga Pinoy pagdating sa pageant kasi nga so marami na tayong nakuhang mga corona, 'di ba? Hopefully po, Ayun. sana po. Isa po to sa Yeah. makuha po natin ngayon this Christmas. Isang napakalaking regalo po nito pag nakuha po natin tong title na to. Kauna-unahan pong Mr. King International po. Exactly. So kailangan talagang bonggang-bonggang ilaban natin. Ayun, so Opo. I would like to acknowledge the presence of Sir Ras Maharlika, your national director. Ayun Sabi po, niya Sir in Ras po. French daw. How will you introduce yourself in French daw? Di ko pa po na talaga yung pag-French po, hindi ko pa po na parang napag-aralan, ganun po. Hindi pa, oo, hindi ka Hindi pa pa po. masyadong Hindi pa po Oh, ready yan. sa pagiging French po. Sir Ras, hindi pa daw po siya ready. Siguro it takes a lot of time to practice pa, Sir Ras. Opo. Anyway, Sir Ras, thank you for tuning in or thank you for watching your pageant trend. Ayun, so Mr. Mark, saan ka itong Mr. King International Pageant is a virtual, 'di ba? Virtual competition po siya. So, ibig sabihin So, po, dito lang po sa Pilipinas. So, more on live lang po kasi yung mangyayari ngayon. Kasi di po ba, syempre po, yung safety first pa rin po ang kailangan po natin. Kahit po mababa na yung cases ng COVID or may mga vaccine na po tayo, iniingatan lang po tayo ng mismong organization na maging safe po tayo pagdating po sa mga pamilya po natin. exactly. Safety first muna tayo, 'di ba? So Yes po, maybe yes po. maybe next year, 'di ba? Magkaroon na tayo ng live Yes po. pageant. I'm Yun po, pretty siguro po sure. next year, kasi po, sa ngayon naman po, marami naman na po yung nagpapabaksin, marami naman na din po yung talagang willing na magpabaksin kasi po, syempre nakita po nila yung pag-vaccinated ka, yun na po, yung hindi naman po ganun kagrabe yung nangyayari sa once na matamaan ka po ng COVID. Exactly. So since you have mentioned as vaccination, how will you encourage to all our viewers to get vaccinated sa mga hindi pa nagpa-vaccine or natatakot? How will you encourage them? Ayun po, so ako naman po, to be honest po, I'm fully vaccinated na po with the Moderna po. So, wala naman pong mawawala sa atin if try po natin at susunod po tayo magpa-vaccine. Para hindi naman po ibibigay ng government kung mas makakasama po ito sa kalusugan natin. Ayan. Kaya try na magpa-vaccine na po tayong lahat para mas ligtas na po at maging matanggal na po yung face mask at face shield po na nakakairita sa ating mga mukha. Exactly. Oo. Ayun, so far nag-announce na naman yung government or IATF na na under alert 2, 3 and 1. Ayun. So pwede na silang hindi mag-face shield. So no face shield anymore na sila, 'di ba? Sa amin po yata. Parang dito po yata sa Nueva Ecija, hindi pa po yata
Hindi pa sa inyo, okay. Opo, kasi Naka-alert may level ano ba kayo? parang mas marami pa po yata. Hindi ko po ako updated ngayon dito sa Nueva Ecija, pero alam ko po may mga face shield pa po. Required pa po yung mga face shield sa mall. Okay. Soon, mawawala din yan. Opo, sir. Anyway, ayun, so let's, ano muna tayo, before I proceed to my follow-up question for you, Mr. Mark. So let me read you first or greet our viewers for tonight's live session and also read their comments and questions for you. So guys, please don't forget to comment down below if you have questions to Mr. Mark, and if you want to get shout out, of course, don't forget to indicate your place where you are. All right. So keep on sharing this live session again, and also please follow us on our new Instagram account. So just type it or just search at Pageant Trend Official. So yun lang po yung ano namin, yung Instagram account na official sa ngayon kasi yung luma namin na deactivate or na disabled na. So Ayun unfortunately, po. ayun. So may second account kami. So Ayun, sir, at Pageant Trend. pwede ko po bang Sure, batiin sige. yung pwede ko pong batiin yung owner po ng Mr. King International po. Alright, sure, no problem. Sige. Sige po. Bonjour kami hore, bonjour mo sa Victor. Mo sa Victor Vals Domes Bohong. Ano to? Bohonga Vovose Mozivila. Ayun po, medyo nabubulol ako sa French. Once again, ulitin ko po. Bonjour mo sa Sige, sige. Bonjour kami hore, bonjour mo sa Victor Blas Dome. Bohongo Vovose Mozivila. Yun po. Ayan, ang galing. Thank you so Thank you much. po. And ayun, so let's have our first viewer. Let's have from Chris B. Rizardo. Good evening, everyone. Good evening, Chris Rizardo po. Good evening po, sir. Thank you so much, Chris, for tuning in. Please don't forget to share our live session. And let's have our second viewer from Vincent Sarte. Good evening po. Good evening po, Sir Vincent Sarte. Medyo Thank you malayo. so much. And also we have from our YouTube channel, from Esther Sauza. Good evening, watching from Auckland, New Zealand. Esther Zauza. Good evening po, ma'am. Good evening po. Good evening po. Good evening. And also from Eric D. Bagsit. Hello po, shout out. Hello po, Sir Eric Bagti. Hello po. And ayun, my question si Esther Sauza. Ask ko lang kung single or taken ka na daw. Single po. Ayan, Miss Esther, he is single and ready to mingle nga ba? Hindi pa po. May haba-haba po yung proseso. Oo, ayun. So, focus muna siya sa pageant and also sa goals in life. Yes po. Focus po muna sa pamilya. Exactly. All right, and we have from Don D. John Estrera. Hello po. Hello po, Sir Don Tijan Estera. And also we have from George Pelinio. Go, ma'am. Hi, thank you so much. Ayan. Hello, Sir George. Thank you po. Laban, Pilipinas. Yes, Laban. And also that comment is for me. That comment is for me. So thank you for tuning in, George Pelinio. He is one of my childhood best friends. Hello po, sir. Thank you so much, ma'am, for watching. And also, ayan, may comment siya para sa'yo. George Pelinio, galing mo, Mark. Thank you po. Glory to God po talaga. And a comment from Kun Chow Chai Tailao Shambodia. Maraming salamat po, Copan Crop, for your confident opening number introduction na yan. Panalo na to. Bravo. Your confidence spells winner. Laban Kuya Anthony, laban Pilipinas. Thank you po. Hopefully po sana ibigay ng Lord. Pray lang po tayo. Kapit lang. Laban Pinas. Para po sa atin lahat to. Correct. And also, John Ezekiel is asking about your height. 5'7" and a half po. Yan, 5'7" and a half. Pero sabi po sa akin sa measurement po ng pageant, mga 5'8" na daw po ako. 5'8". Opo. Okay.
Sige. 5'8" daw siya, John Ezekiel. Thank you for tuning in and please don't forget to share our live session. And also, Ari Sarte, congratulations with your win. Thank you po, Sir Aris. Thank you po, thank you po. Lumalaban And din po si Sir Aris. yes, for the information of everyone, Mr. Ari Sarte is one of the representatives of the Philippines to Mr. Tourism World 2021 pageant na gaganapin sa Panama. Panama nga ba? Hindi. Um, Panama po yata. I'm not pretty sure. Basta sa ibang bansa sa gaganapin din. Oh, live Ayun. pageant po sila. Laban, Oh, yun. laban tayo Pinas. So, Ari Sarte is one of our representatives sa Mr. Tourism World. So, thank you so Siya much pala for yun. tuning in, Mr. Parang Ari ano nga po, Sarte. parang may na-browse po ako sa Facebook na Mr. Tourism World niya po. Siya po pala yun. Ayun. So, teka lang. Para hindi tayo magkamali, isa-search ko muna. Kasi baka mapagalitan tayo ng organization. Parang So, ang dami po sorry. yata ngayon. Ang dami po yata Ayun. nalaban ngayon. So, ulitin ko lang, si Mr. Ari Sarte is one of our representatives sa Mr. Tourism World 2021 pageant na gaganapin sa Dominican Republic. So, this coming Dominican. December yan. Tama nga ba, Mr. Aris? Sa December, no? Malapit na din Ayun, po siya. December 4. So, sabay Mas- siya. Sabay siya ng Miss Grand International 2021. December 4 din siya. So, ayun, daming pong Oo. dapat abangan na pageant this coming December. Yeah. So keep Napakarami. supporting our representative sa kanya-kanya nilang international pageant. And for the Philippines din naman yung ginagawa nila. Yes. So vote tayo if there is voting online. Thank you so much, Mr. Ari Sarte, and see you soon. Of course, I invited Mr. Ari Sarte for live interview session here at Pageant Trend also. So we'll be having Mag-guest na din po siya. yes, on the 20th of this month. So see you Lapit na po, soon, 17. Mr. Ari. 4 days. Also, yeah. All right, and we have another question from Sir Ras Maharlika. You are competing with another Mr. Philippines. Both of you secured top 6. If ever kayo na lang dalawa na iwan, will you give way and be his first runner-up? I think po, depende po sa situation. Kasi po, win-win situation naman na po ang mangyayari sa atin. Pilipinas naman na din po yung maglalaban. So, if ever po is, kung ano po yung will ng Lord na lang po, kung para po sa akin yung title or for runner-up po ako, i-accept ko po ng buong puso at punong-puno ng pasasalamat po. Kasi, isang malaking karangalan na din po yung mapunta ka ng runner-up or mapunta ka ng title. Ano na lang po, kung sino na lang po talaga yung the best, yun na lang po. At saka, enjoy na lang po yung this journey po ng pageant. Exactly. Okay, enjoy lang, di ba? Ayun. So, Mr. Mark, I have a follow-up question for you. So, if ever na, let us say, top 5 final question and answer portion, so will you be using our own language or mag-English ka talaga or meron kang interpreter? Will you be using interpreter? Siguro po, if ever, itatry ko po yung English. I-English po. Kasi nag-ready naman din po. So, hopefully, sana po yung English ko, kahit hindi ganun ka-straight, is yung point pa rin po is andoon. Exactly. So, the most important is the thought, of course. Yes po. Yun naman talaga. At maintindihan ng mga judges, of course. Yes po. The end of the day po, ang hinihintay lang naman po ng pageant is yung content ng sasabihin mo. Exactly. Okay, so another follow-up question for you. So sa Mr. King International, ano ba yung mga segment na ayun, sinalihan mo na? Yung una po, yung natapos na is yung interview po, parang introduction po, may mga follow-up question po kasi doon, nag-introduce po kami ng sarili namin, ng Pilipinas po, ganun po. Next po is yung swimwear and then yung photogenic po lang po, yung natatapos. Yung okay, sa so parang body beautiful po, yun po yung natapos po.
Yung nanguna po sa video presentation po is Pilipinas po, si Jan L. Cid po yan. Jan Si L. John L. Oh, John L. Cid. Opo. Oo. Siya po yung nanguna. Then, sa sunod Wow. naman po is yung sa akin, ako naman po yung nanguna sa voting po, na voting na po. Nice one. Opo. Congratulations anyway, Thank you Mr. po, Mark. Glory. And Glory to God po keep it talaga. up. Keep it up para makamta natin yung crown. First ever Yes crown po, ng sana Mr. po King talaga International. makuha ng Pilipinas yung first ever Mr. King International po. If ever na hindi man po ako or sana po Pilipinas pa rin yung manalo. Ayan. Thank you so much. And let's have from Mr. Lister Opana. G lang. Thank you po, Mark Lister Opana. Laban Pilipinas, laban Pinoy. Laban. Laban. From Annalisa Guillermo. Hi, Mark. Watching from Australia, Rizal, Nueva Ecija. Proud relative here. Hello po sa iyo, Ate Lisa. Pinsan ko po, ate ko. Ingat dyan Wow. sa Rizal. See you soon po. Libot ako dyan. Libot ako sa Rizal. Sama ko sila nanay at si tita. Napaka-supportive ng mga relatives mo, Mr. Oo Mark. nga And po you eh. are Lalo na po yung sa part really din po blessed. ng Rizal na yan. Napakarami po. Andiyan po yung mga tita ko. Galing. Okay. Yun, may follow-up question si Mark. Lister. How to be you po? Para sa akin, hindi mo kailangan na gayahin ako. Be your own way kung paano mo ipapakita sa tao yung sarili mo, kung paano ka i-approach ng tao, kung paano ka tatanggapin ng tao. Nasa sayo yun kung paano ka makikisama. Yun lang po. Alright. A comment from Arisarte. Thank you. Go Philippines, Dominican Republic. Ayun, sa Mr. Tourism World po yun. Laban Pinas. Good luck, Sir Ari Sarte po. Laban po. Kaya natin. Ayan. So may follow-up question sa iyo, si Arisarte. Questions. It's my first pageant and no experience. What advice or tip can you give me? Siguro po yung advice or yung tip na sasabihin ko sa inyo, total first pageant nyo lang po, is yung i-enjoy nyo lang po yung every moment, every second na andyan kayo. Kasi once po napapabilang kayo, i-represent nyo po yung Pilipinas, is napakalaking karangalan na po para sa atin to. Especially po sa atin kasi tayo po yung kumatawan sa Pilipinas. So, ang mai-advise ko lang po sa inyo, go in the flow, bigay nyo lang po yung best nyo, at syempre po, maging confident kayo kasi isa pa po ito yung andyan na po kayo, ibigay na lang po natin yung best po talaga natin. Laban lang po tayo, laban ang laban, and stay positive. And syempre, always na magdasal po. Correct. Ayun. So, Mr. Mark, how do you handle pressure, especially of joining the pageant or representing the Philippines? Sa ngayon po, yung handling pressure po, ini-enjoy ko na lang po yung every moment po eh. Parang ano lang po, go in the flow na lang po ako eh. Parang gano'n na lang po. Parang yung pressure po sa akin is, ito na. So, parang tanggapin ko lang po, ayusin ko lang yung sarili ko. Ito na po, yun lang po, gano'n. Parang kasi po, yung pressure is, hindi naman po ako gano'n na, kasi to be honest po, lagi po ako asagad na if ever na, kung para po talaga sa akin, is sa akin po. Yun po yung palagi kong inaano ko sa kanya. Okay. If given a chance to choose whether to join the live pageant or virtual pageant, alin yung pipiliin mo doon? Sa ngayon po, if ever na magka-chance, syempre po, sino po yung hindi gusto yung magkaroon ng live? Syempre, live po yung pipiliin natin. Kasi po, andun po yung experience na makakarating ka sa ibang bansa, mamimit mo yung ibang candidate mo, magkakaroon ka ng kaibigan na mga foreigners, syempre pa yung mga co-candidates mo, ganun po, makakasalamuha mo sila. And at the same time, pwede kayong mag-exchange ng culture nyo, yung mga ganun po. Syempre, mamimit nyo din po yung mismo may-ari ng pageant. So, parang sa akin, siguro, if ever man po na magkaroon ng chance, yung live pa rin po talaga is yung the best experience po. Kasi dun mo po maipapakita yung mga skills, yung mga pinaghandaan mo talaga na trainings pagdating sa mga pagrampa, ganun po yung posture, yung paano po kayo magpo-pose, yung ganun po. Okay. So what challenges you've encountered in joining the virtual pageant, especially of Mr. King International 2021 pageant?
Sa ngayon po, yung challenging po talaga sa akin is yun nga po, yung sa mga videos po na pinasesend po nila. Kasi medyo, minsan po kailangan mag-English. Kailangan po, syempre po, once na tinanong ka, English po yung sasagot mo. So, medyo nahihirapan din po ako. Kailangan ko pa pong mag-check pa po ako ng grammar ko. Kung tama pa, paulit-ulit ko pa pong ginagawa yung video ko. So, parang ano lang po ako. Yun po yung pinaka-challenging sa akin yung pagdating is pag-video po. Yun. Okay. Same thing din sa idea ko. So, yun talagang video shoot, Video shoot po video talaga. shooting, mga Kasi ganyan. kailangan mo po humanap ng magandang anggulo, kung okay ba Oo. to, yung kung tama ba ibabato mo sa kanila, yung ganun po. Oo. Ayun. At saka sa location na din, 'di ba? Opo. Especially na limited lang sa ngayon kasi pandemic, 'di ba? Yun po, kamukha po dito sa amin, medyo ang mga bukas pa lang po, limited lang po yung mga tourist spot. Minsan pa po, hindi pa po lumalabas kasi meron po kaming baby dito sa bahay. So, ingat-ingat na lang din po talaga. Tsaka po kasi yung nanay ko before is nagkaroon po siya nag-positive po siya. So, ingat na lang po talaga dito sa bahay. Exactly. So, kailangan talaga ng extra Opo. careful sa ating mga sarili. Opo, kailangan na kailangan po talaga. Sa panahon ngayon, mahirap po talaga yung magkasakit. Exactly. Okay, so next question tayo from Mark Lister Opana. What is the most important lesson in your life? How would you apply? How would you apply to your time as Mr. King International just in case na manalo ka? Ayun, important po ba yun? Important lesson in Important my life lesson. po. The most important lesson in my life po siguro is yung nakilala ko yung Lord po, yung nasa piling na po niya ako before. Kasi before po, to be honest, medyo pariwara po ako, ganun po. Hindi naman po maiiwasan sa akin. So, ngayon po, may apply ko po to sa Mr. King is to inspire the other people that is not too late na magbago at ipakita yung best version ng sarili po natin. I want to encourage them and to motivate them that meron pa pong pag-asa at meron pa pong oras para magbago tayo. Okay, thank you so much for that wonderful answer, Mr. Mark. Thank you And po. also for your question, Mr. Mark, also. Paras kayong Mark, di ba? Mark Lester Opana po. All right, thank you so much. And a comment from Ari Sarte. Thank you for your advice. Once again, congratulations in this big win for sure. God bless. Sana po talaga. In Jesus' name po, i-claim na po natin to. Congratulations na din sa iyo in advance. Isang malaking karangalan yung i-represent natin yung Pilipinas at mapili tayong kumatawan dito. Enjoy True. lang po talaga. Enjoy lang. Okay, so guys, keep on sending your comments and questions to Mr. Mark Anthony Julian Paz, the comment section below. So later on, we'll be reading that and flashing it for you. And also, if you want to get shout out, of course, by Mark, don't forget also to comment down below. And don't forget also to subscribe us on our YouTube channel and please like our Facebook page and follow us on our Instagram account at Pageant Trend Official. Okay. Mr. Mark, so, ayun, so if given a chance na manalo ka sa Mr. King International 2021 pageant, yung legacy mo na gusto mong iwan right after your reign? Ano gusto mong Siguro legacy po, na makikilala ka mismo? yun po yung na-inspired ko po talaga sila na eto ko dati, ganito. Yun nga po yung katawan ko is naka-experience po ako ng bullying kasi nga po, yung katawan ko po talaga is 36 tapos umabot po ako ng 120 or 110 kilo po talaga as in. So, ganun po yung gusto ko pong sabihin sa kanila na i-inspire po sila na it's not too late to achieve our dreams in life. But it's also po ito po yung stepping stone, those mga ginawa po sa atin, mga nambuli po sa atin. Gawin po natin itong motivation and strength po natin sa sarili natin para ma-achieve po natin yung dreams po natin talaga. Okay, so we have question from our YouTube channel viewer from John Laura. What are the misconceptions in the world of pageantry and in what way do you think can contribute to resolve it? Um,
Ano, what is the misconception of the world pageantry? Sa ngayon po siguro, and what would you do? What do you think you can contribute to resolve it? Sa ngayon naman po, wala naman po siguro nagkakaproblema sa pageantry. Tama po ba? Mm, Kaya, ayun. So, misconceptions, examples, ayun na, um, let us say sa mga ano, ayun, sa male pageantry na more on modeling lang daw, gano'n, kaya walang nga po, purpose, mga gano'n. So, mm, how will you encourage all our pageant fans na hindi lang pang-model yung ano, puro model yung male pageantry also. Hindi may sa purpose akin yung po kasi hindi naman po siya more on pageant. Kasi po lumalaban naman po tayo bilang isang advocator na tao. Advocator po natin. Tsaka we represent naman po yung Pilipinas at the same time. Kumakatawan po tayo sa Pilipinas. Kinakatawan po natin yung mga bansa po natin. So I think wala naman pong pinagkaiba yung male pageantry sa female pageantry po. So same lang naman po sila. Pare-pares naman po ikakarangal ng mga bansa po natin if ever naman po ito. Tama po alright. ba? Thank you so much, Mr. Mark, and also John Laura for your question. Let's have this from Mark Lister again. Why do you want to win, Mark? First, I want to win to, sabi ko nga pong ganon, is to promote my advocacy as well. While doing that is to support the organization to their advocacy, that is to support all men around the world to their consciousness. At the same time, to inspire them as an individual na it's not too late nga po para maging best version ng ating mga sarili. Yun nga po. Yun lang po yung ano ko, nagiging purpose ko, why should I win po. To inspire all the people or all the people who have a loss of self-confidence po. To motivate them to boost their self-confidence. All right. So, since you have mentioned about the advocacy, ano nga ba yung advocacy na ano na prepare ni Mr. King International Philippines? Yun sa akin po is, yun nga, yun, paulit-ulit ko po sinabi yung advocacy ko po talaga is to spread the word of God. Kasi po sa panahon po ngayon, kamukha natin, wala po tayong ibang malalapitan kundi yung God lang po talaga. So from that po, pero pwede ko naman din po siyang i-promote by doing, kahit hindi po ako nasa pageantry or nasa ano po. Pero yun po talaga is yung priority ko sa lahat. Yun po kasi as a Christian po, so medyo ano po ako, gusto ko po lahat is makakilala natin lahat kung sino po ba talaga ang Lord. Ganun po. All right. Thank you so much. And ayun, so I don't know if it is ano, kasi meron dito nagtanong. Okay. Siguro ano na lang. Ayan. So if there is a beautiful single woman or lady inviting you or meron siyang indecent proposal for you. Ayan na natin, siguro yan na natin. Ano natin yung question. If there is indecent proposal for you, how do you respond to her invitation? Accept or reject? Reject it. Why or why not? Para po sa akin, siguro po accept ko. Accept ko po Why? siya. Bakit po? Kasi po, first, indecent nga po. So, ibig sabihin, parang meron pong, ang gagawin ko na lang po sa kanya is kakausapin ko po siya in a good way. Sasabihin ko po sa kanya kung tama po ba to or kung mali po. Ganun po. Ipapaliwanag ko po sa kanya mga sitwasyon para hindi na lang din po siguro makapagpahiya ng mga babae. Siyempre po, meron din po akong mga kapatid na babae. So, yung respect na lang din po siguro yung ibibigay ko. All right. Thank you so much, Mr. Mark. And another question from Mark. How do you plan on managing your time as a title holder? Ayun po, siguro po yung pagmamanage po sa akin, yung as a title holder. First, yun nga po, ipopromote ko po yung advocacy ko. While doing that, I will support the organization nga po because yun nga din po, sabi ko kanina is nakaranas ako ng bullying from that. So, medyo bumaba din po yung self-confidence ko. I want to support the organization to
na ipalaganap yung syempre po pag-angat ng mga tao, pagtaas ng self-confidence ng mga tao. Kasi syempre, makikita naman po natin na yung iba is Black American po, mga Black po yung kalaban natin. So yung confident po nila is para ibuboost pa po natin. Alright, thank you so much, Mr. Mark. Follow-up question for you. How do you handle criticism, Mr. Mark? Sa akin po, criticism, pinapaano ko na lang po sila lagi. Parang sa akin po, sige, tanggapin ko. At least, napapansin po nila. Kasi although lahat naman po tayo, may mga negative side po talaga. So, sa akin po talaga, i-accept ko na lang po ito. And then, i-pray na lang po. Ganun. Ganun po yung ginagawa ko. Okay. How Para about po this one? ma-release po. Alright, for this instance, may nag-comment sa post mo. So, ayun, sabi niya na bakit ka pa daw nag-join kung hindi mo naman example lang to ha, Mr. Papa. Mark. Example na mga criticisms or mga pageant fans reactions or comments. Kasi di naman talaga natin maiwasan yung mga bashers. Yes po, meron po talaga at meron po. Lalo na you're representing the Philippines sa international Yes pageant. po. And expected na ng mga pageant fans na you are really, you know how to speak fluently in English. Kasi we as a Filipino, of course, we are well known as fluent in English. So may Yes nag-comment sa social media mo na ay hindi yan mananalo kasi hindi naman siya magaling mag-English. So how will you respond that criticism? Siguro po sa akin po, una po sasabihin ko sa kanya, thank you. Kasi at least napansin niya po ako. And then second po, ang i-reply ko na lang po sa kanya, only God knows kung ano po yung bibigay niya at kung ano po ibibigay ko para po sa akin po talaga. Yun lang po yung masasabi ko sa kanya. Alright. Thank you so much, Mr. Mark. Let's move on to the next viewer from Brandon Siratan. Good morning. Good morning po, Brandon Brandon. Brandon Siratan po. Good Brandon morning, sir. Siratan. Nasa ibang bansa po siya. Yes, Brandon Siratan is one of our regular viewer in Pageant Trend and he's all the way from Trinidad and Tobago. Saan po yun? Anong country po yun? Somewhere in Europe, I guess. Trinidad and Tobago. Oo. And Tobago. Ayan. Ngayon ko lang po narinig yung bansa. Thank you so much for tuning in. Hindi mo ba alam yung Trinidad and Tobago? Hindi po. Ngayon ko lang po siya narinig. Ayun, somewhere in Caribbean country. Trinidad and Tobago. Alright, thank you so much for tuning in always, Brandon Seratan, and good morning there, and good evening here in the Philippines. So another question from John Laura. With the problem that our country is facing today, do you think with all of this is more fun in the Philippines? Ayan po. So with the problem of our country facing today, sa palagi ko po, yung kinakaharap po natin na pinakamabigat is the COVID po. Tama? Pandemic, is the pandemic, suffering the pandemic. There's the most fun in the Philippines. Yes po, tuloy pa rin naman po yung kasiyahan. Kasi po, hindi naman po mawawala sa atin, siyempre po tayong mga Pinoy, is nasa atin po yung pinakamasasayahin. Lagi pong go in the flow po tayo. So, tuloy pa rin po yung kasiyahan natin kahit saan naman po tayo nandun. Hindi naman po makaka-apekto to sa atin. Kasi po especially yung mga natin tourist spot, tuloy pa rin naman po siya. Pero meron lang po mga hinihingi mga requirements para po makapag-enjoy tayo ng vacation natin. Alright, thank you so much, Mr. Mark. Let's move on to the question of Mark Lister Opana again. Who is your biggest role model? Siyempre po yung pamilya ko. Yun po, pamilya ko po talaga. Okay, thank you so much. And ayun, so I will consider this question from Sir Ras Maharlika without political or any political. So let's have this from Sir Ras Maharlika. Ayan. Without mentioning any name, what qualities do you look for a leader? Sa akin po siguro, yung hinahanap ko po is yung taong ibabalik yung taas po siguro ng yung ekonomiya ng Pilipinas. Iaangat po tayo mga Pilipino.
yung kayang pangatawanan po talaga lang isang mga salita niya. And ano pa ba? Para sa akin, ano eh, parang yun talaga yung palagi ko magiging role model talaga sa atin eh. May ipapatupad yung mga dapat ipatupad. Ganun lang po. Yun lang po yung idea ko sa politics kasi medyo ano po ako sa politics eh. All right. Thank you so much, Mr. Mark, for your answer. Okay, so let's have this another question for you. Mm-hmm. Ayan, so wait lang. Okay, next. What would be the most amazing adventure to go on for you? Sa palagay ko, the amazing adventure is yung makasama mo yung mga kasamahan mo sa church. Amazing adventure po yung mag-ano kayo, youth fellowship or yung mga youth camping po. Kasi doon yung makikita yung isa sa mga magpapalakasan po kayo ng mga spiritual. Ganun po. Yun po yung sa akin. Wala pa rin punta tayo sa ganun. Okay, what is something that is considered a luxury but you don't think you could live without? Ano po ulit? Paulit po. What is something that is considered a luxury but you don't think you could live without? Sa akin po, Bible. Yun po talaga. Kasi kahit saan man po ako nandoon, even my phone po, yung dalawang phone ko, meron po siyang Bible. Kasi once na nagkakaroon po ako ng problema or something na parang kailangan ko po ng wisdom o yung stress na po, ganun. Saka doon lang po ako, basa lang po ako. Ganun po. Alright, thank you so much, Mr. Mark. Ayun, so another question from Mark. What is your definition of success? For me, success, hindi basihan yung kung ano ka ngayon, kung ano yung position mo, kung ano yung meron ka. Para sa akin, yung success is yung matulungan mo yung pamilya mo. Ikaw yung tumayo sa pamilya mo. Yun po. Okay. So next question tayo from Brandon Seratan, all the way from Trinidad and Tobago. So hindi siya marunong mag-Tagalog. Hindi siya nakaintindi na Tagalog, so we must speak in English so that Okay po. he can understand. Okay. Ang haba, no? So I will Ang I haba, will di ko read it for mabasa. you. I will read it for you. So question from Brandon Seratan. An unwriting, what's this? Unwitting mistake was following a cultural assumption away from my sense of truth. I've done this enough to know that if I can release the lie, my psyche will relax back into integrity, and the urge to eat food my body can tolerate will disappear. Have you ended any bad food habits? What is it? Isa pa po, hindi ko mabasa. Okay. Ano ay, An unwitting mistake was following a cultural assumption away from my sense of truth. I've done this enough to know that if I can release the lie, my my physique or psyche will relax back into integrity, and the urge to eat food my body can tolerate will disappear. Have you ended any bad food habit? What is it? for me, ended bad habits, I think is Bad food uh, habit. bad food habit. Stop eating some junk foods or Mhm, something unhealthy in your health, of course, mhm. because from that you can earn a lot of sickness or complication about your body. Okay, so eating some junk food. Yes po. Uh, okay. Okay. Any further additional? Yun na lang Ayun na po yun. siguro. Hindi ko na po Alright. mabasa. Medyo malabo po kasi mata ko. Kaya po ako Actually, tumututok po. yun lang ang tanong niya. Opo. Have you ended Yung any junk. bad food habit? Oo. Yun lang po. Siguro yung eating junk food tsaka unhealthy, Eating unhealthy, junk, unhealthy unhealthy living. lifestyle or gano'n. Opo, yun po. Yun lang po. Alright. Thank you so much.
Mr. Brandon Serrato, for your question and for your answer, Mr. Mark. Let's have a comment from Van D. Ram. Hello, Mr. King International Philippines 2021. I love you from Cambodia. Thank you, Sir Van Diren po. I love you too po from Philippines naman po. Yeah, love from Philippines, Mr. Van D. Ram. Thank you for tuning in, Van and please Diren. don't forget to like us on our Facebook page and Instagram Kumbo, account, from and Cambodia. share our live session for tonight. All right. Okay, Mr. Mark. Let's move on to the next part of this live session. Okay, may pahabol pa tayo. May pahabol Okay po. tayong question muna. From Warlo Vasquez, what makes you the most proud of your home country? For me, most me proud, of course, the Filipino people. Kasi po tayo po yung nagbibigay ng enjoy, ng saya, ng trial sa lahat. Kasi po tayo mga Pinoy, syempre po andyan na po yung mga talented artists natin, andyan na po yung mga hardworking labor po natin. Para po sa akin, mas proud po ako sa Pilipino. Kasi kung hindi dahil sa atin, hindi naman din po siguro lalaganap yung mga, hindi naman po lalago siguro yung mga business ng mga foreigner, hindi dahil sa atin. Hindi po ba? Dahil sa mga hardworking labor natin, yun po. Exactly. Okay, next question pa tayo. Last question from our viewer, from Mark Lisa Opana. If you could change one thing about the world, what would it be? Para sa akin, wala. Wala akong babaguhin. Kasi naniniwala ako sa Bible verse sa Jeremiah 29 verse 11. For I know the Mhm. plans I have for you, declare the Lord, plan not to prosper you and not to harm you, but plans give you hope in the future. Para sa akin, lahat na nangyayari sa atin, may rason kung bakit pinalawad ng Panginoon. Yun lang yung inahanda tayo para sa mas makakabuti para sa atin. Ayan. Thank you so much, Mr. Mark. And let's move on to the next part of this live interview session. This is what we call the faster questions. Oo, hindi Fast to, talk. syempre iba naman to, hindi naman to yung malapito boy. Oo. So, Opo. this faster questions is what we call would you rather questions. Oo. Would you? Would you rather? Would you? All right. So, let's start. Would you rather have the ability to see 10 minutes into the future or 150 years into the future? I think 10 minutes. 10 minutes lang po, siguro. Okay. Next, would you rather have telekinesis, the ability to move things with your mind, or telepathy, the ability to read minds? Remind po, medyo kakalimutin ako. Hmm. Okay. Next, would you rather team up with Wonder Woman or Captain Marvel? Captain Marvel. Hmm. Siyempre, mas Next. ano yun. Okay. Sige. Would you rather be forced to sing along or dance to every single song you hear? Parang bot po ako eh. Parehas eh, parang Hmm. parehas. Okay. So, parehas marunong kumanta and sumayaw. Sa kanta, medyo sintonado po talaga ako. Pero hindi ko din Okay. kumanta, ganun po. Sige. Ay, may ano tayo, question ulit. Okay lang, entertain Sige tayo. po, okay po. Okay. Ito, next. What do you wish would be socially acceptable for men to do that is currently not considered manly? Do you consider wish? Ano pa? Do you Social wish? acceptable for men to do. Siguro po para sa akin, no matter what gender we are, ganun po. Accept lang po kasi we are the same. Lahat naman po tayo is ginawa lang po ng Lord eh. So yun lang po yung para sa akin. So everyone or everybody has the right to do for whether it's for men or women, Yes diba? po. Pare-pares lang naman po tayo eh. Wala naman pong ano, wala naman pong pataasan kasi ginawa po tayo pantay lang po eh. Nobody's perfect nga po. Yun lang po yung And we all know that men is known as the braver rather than women. So mas maano tayo, mas ay tayo, no. Mas maano pala yung lalaki, mas mas matapang kaysa sa babae kasi yung babae mas emotional sila pagdating sa situation, yes po, 'di mas ba? emotional po sila. Pero meron naman po silang
portion na hindi natin kayang gawin. Okay. Kaya And what pantay are lang those po talaga. portions? Sa tingin mo, anong Siguro, portion na yon na syempre hindi po kayang yung gawin ng lalaki sa una po babae? yung syempre yung panganganak po ng mga babae. Mm, Di po ba, yun pa lang po is napakalaki na po nun. Kasi kalahati po ng buhay nila is nasa hukay na. mm. Sa atin po kasi, Ah, tayo mga lalaki po, ito lang po, ganito lang po tayo, ganito. Pero sila po ah, kasi more of, at the time po, talagang pantay lang po. Meron tayong mga kaya na hindi kaya ng babae, meron naman kaya ng mga babae na hindi natin kaya. So, pantay lang po talaga, para sa akin. ah, all right. Thank you so much for that wonderful answer, Mr. Mark. Let's have this. Ayan. Philippines sash is such a heavy and powerful sash in pageantry world. How pressured are you wearing this sash in your upcoming international pageant? Pressure po, syempre po, yung bigat, hindi ko maipaliwanag kasi at the same time, andyan po yung excitement, yung joy. Tapos, ito pa po yung Pilipinas is napakalaking... Siyempre po, kilala po natin yung Pilipinas sa pageantry. Hindi naman po sa lagi tayong nangunguna, ganun po. Lagi po sa atin may mga winner. Kung hindi man po mag-title, lagi po tayong nasa top. So, napakalaking pressure po and challenging po talaga yung isuot yung sash ng Pilipinas po. Ayan. Thank you so much. And may pahabol ng comment si Mark Lister Opana. Yan. Thank you po and good luck. Thank you din po. Thank you po, Mark Kister. Kapangalan ko pa po siya sa first name. Katukayo mo pa siya, no? Opo, Mark din po pangalan niya. All right, let's move on to the fast talk question. Would you rather find true love today or win the Mr. King International 2021 title? Sa ngayon po, ang priority ko is to win. To win a Mr. King International po, 2021. Okay, next. Eto. Would you rather be chronically underdressed or overdressed? Parang naman po, siguro overdressed na lang din po. Okay. Next. Would you rather have everyone you know be able to read your thoughts or for everyone you how know to have access to your internet history? Sa akin po, siguro, wala naman sama kung meron silang access. Kasi di naman ako naka-private account eh. Public naman din po ako. So, mas okay na po. At least mas marami po ako makikilala. So okay lang sa'yo na mababrowse nila yung ma-access nila yung mga internet history, yung mga pinbabrowse mo, gano'n. Sa akin po, kasi kung wala naman po akong tinatago, wala naman po akong ginagawang masama, why not naman po? Alright, sige. Next question tayo. Would you rather lose your sight or lose your memory? Okay po. So, sa palagay ko po lang po is yung mata. Kasi po yung memories po, kung ano naman na po tayo sa memories, sa isip po natin, sa puso pa rin naman po natin. Mas maganda po yung, kahit mawala yung paningin natin, alam natin sa puso at isip po natin yung ginawa po natin. Yun lang po sa akin. Alright. Would you rather have universal respect or unlimited power? Alin po? Universe? Universal respect or unlimited power? Universal respect po. Yung respeto po talaga is para sa, yun po yung ko talaga. Kasi lahat naman po kailangan ng respeto. Correct. Okay. Ito, may question si Christian Arquero. Everybody worries about something. What do you worry about? For me, sa akin po, hindi ako natatakot sa ngayon kasi alam ko po yung, sabi ko nga po kanina sa Bible verse, everything what happened in our life today, they have a reason, they have a purpose po. So sa palagay ko na lang, will po ng Lord ko ano po yung mangyayari sa atin. Tsaka wag po tayo matakot kasi kung nasa Lord naman po tayo, wala ka pong dapat ikatakot. Okay. Thank you so much, Mark, for your wonderful answer. And let's move on to the next question. Would you rather give up air conditioning
and heating for the rest of your life or give up the internet for the rest of your life? Sa akin po, internet. Mm. How internet is important to you? Sa akin po kasi sa panahon ngayon, nasa modern technology na po kasi tayo eh. So parang yung dati po nung wala pang internet, parang ang mas masarap ipil yung talagang ito tayo nagagawa natin yung mga bagay na dapat sa atin. Kasi more on meron po kasi maganda at may mga positive and negative impact naman po. Basta use moderate lang po talaga. Okay. Sige. Next question. This one. Would you rather have a personal maid or personal chef? Wala po siguro sa parehas. Pwede po yung wala. Kasi po ako, Okay. ayoko po yung yung sa may katulong. Kasi parang, Uh, para sa akin kasi lumaki ko yung, kami po yung kumikilos, tinuruan kami ng magulang namin sa mga gawaing lahat ng, like, gawaing bahay po, ganun po. Tapos yung mm, personal chef, mas maganda po ikaw magluto sa sarili mo, parang ganun po sa akin eh. okay, sige. Would you rather communicate only in emoji or never be able to text at all ever again? Para sa akin, ginagawa ko po is emoji po. Minsan pag visit ako sa kausap ko, emoji po sinesend ko eh. Ganun po yung Okay, ginagawa ko. sige. Next tayo. Would you rather lunch by the pool or on the beach? Sa akin, mas gusto ko yung beach. Kasi hindi siya yung crowded, hindi siya yung parang patay, ganun. Patay Oo, yung tubig. hindi stagnant yung tubig, no? Kasi Nakakapag. buhay siya. Nakagana pa rin siya. Wave. Alright, sige. Next, would you rather wear the same socks for a month or the same underwear for a week? Ano po? I would rather Would you yung una rather po. wear the same socks for a month or same underwear for a week? Siguro underwear na lang. Kasi hindi naman po siya maaamoy. Yung paa maaamoy. Pag mabaho na. Okay, sige. Next question. Would you rather cuddle a koala or pal around with panda? Panda. Siguro po panda. Parang ang ng mga panda eh. Ang cute Mm, po pag nakikita ko. and huggable, no? Opo, yun nga po yung nakita ko yung minsan po pag may nakikita akong video sa panda tapos inaakap-akap po, parang medyo may pagkakulit din po, ganun. Okay, sige. Eto, if you will be a woman for one day, what would be the first thing you will do? Sa akin po, kung sakali magiging babae ko, ano nga ba? Siguro po yung, syempre, gagawin ko yung, kung ano po yung ginagawa ng magulang kong babae. Pag-aaralan ko po yung mga ginawa niya, kung paano po syempre pag naging babae po, magiging magulang. Kung paano po niya pinaklaki ng maayos yung mga anak niya. Parang give and take Okay, na lang din po, ganun. sige. Specific answer. Ano yung una mong gagawin? Pag naging Anak ko, babae ka, pagkagising mo, di ba natulog ka ngayon, tapos gumising ka, babae ka na. Ano yung una mong gagawin? siguro po, papasalamat pa rin sa Lord kasi nagising ka ng umaga. Then, after po nun is, syempre, toothbrush. Ganun Okay. lang po. Sige. Sige. Last question for you. Ay, second to the last question. Lights on or lights off? Lights off. Mm. Mas gusto ko po yung madilim, nangangapa. Okay, sige. Last question na to. Who is Mark Anthony Julian Paz? Okay po, Mark Anthony Julian Paz is the first Mr. King International 2021. Yay! Thank you Claim po. it, guys. Okay. Yes po. So, ayun. So, that's end our Fast Talk questions, Mr. Mark. And, guys, please don't forget to support Mr.
Mark Anthony Julian Paz on his journey to Mr. King International 2021 pageant. So the pageant will be held this coming December. So wala pa December siyang pa po. specific date. Date Wala po pa po. siyang specific date na in-announce. So let's wait for the announcement of the organization kung kailan yung date ng kanilang final. Opo. So for the meantime, stand by and support our king and queens who are competing internationally, like the Miss Grand International 2021. So si Samantha Pandilio is now on Phuket, Thailand, and please do support her. Ayun, sa online voting, lalo na sa Facebook page ng Miss Grand International. So, ayun, so abangan natin yung mga upcoming online voting ng Miss Grand International 2021 pageant. So don't forget to support Samantha Pandilio. And ayun, sama na natin si Mark Anthony Julian Paz Yes po. sa kanyang journey to Mr. King Mr. International King International. 2021 pageant. So, ayan, so if you haven't like the page of Mr. Mark, or add him on his social media so that meron kang update sa kanyang journey to Mr. King International pageant. So, ayun, so i-follow niyo siya sa kanyang social media account, and of course, lalong-lalo sa Facebook. Ayan, so add niyo siya si Mr. Mark. Anyway, Opo. approachable naman si Mr. Mark. Ayan, Lagi naman sumasagot sa po mga ako nag-a-accept. Oo. So, ayun, para ma-update kayo sa kanyang journey, like nyo siya sa kanyang Pwede Facebook din po tayo account. maging magkaibigan. Correct. So, if you have further questions about his personal life or pageant journey, you can message him on his Facebook page nga ba, or account lang? Facebook account lang po. Wala pong Ayan. page. Hindi po. Okay. Hindi So, po sa kanyang yan. Facebook account, yan. Type niyo lang Mark Anthony Julian Paz sa Facebook. So, lalabas Opo, baka na yung kasi makita po nila doon yung isang account ko na Mark Anthony. Wala na po yun. Bali po yung profile picture ko, yung message na po. Yun po talaga yan. yung real account ko. Alright. Nahack So, po kasi siya before. Thank you so much for tuning in, guys. Thank And you of po. course, I will not end this live interview session without, turning the floor to our guest, special guest for tonight's live session, to of course promote his pageant journey. Yan. Sige, go Mark. The floor is yours Hello. now. Hello po sa inyo lahat. Magandang gabi at kung saan man po nandun, good morning po. So please support me for this upcoming pageant, Mr. King International. I will represent po the Pilipinas. Tulungan niyo po ako sa mga online voting, mga sharing po. Tulungan niyo po ako na maiangat po natin yung bansa na Pilipinas. Sa lahat po na sumusuporta sa mga Pilipino, sa mga Pinoy po na mga all over the other countries, thank you so much po sa kanila. Thank you din po sa lahat. At thank you po sa lahat sa Maharlikas po na pinagkatiwalaan po nila ako na ikatawan sa Pilipinas. Maraming salamat po. Thank you po din po, sir, sa pag-guest po sa akin dito sa pageant trend po. Tama ba? Pageant trend. Thank you so much po. Isa pong malaking karangalan yung maunlakan po ako dito sa ngayon pong araw na to. Ayan, maraming salamat din, Mr. Mark Anthony Julian Paz, for accepting our invitation na maging isa ka sa mga guests namin dito sa Pageant Trend live interview. Thank you din po sa inyo. And ayun, we wish you best of luck on your journey to Mr. King International 2021 pageant, and keep it up, and we know that you can do it, and Thank you po. Filipino fans are at your back always. Thank you so much po. And of course, so thank you so much, guys, for tuning in again. And again, don't forget to follow us on our newly account Instagram, which is at Pageant Trend Official. So, nagbago na po siya. Yes. Hindi na po siya Pageant Trend kasi hindi na ma-search yung luma namin account. So, at Pageant Trend Official, i-search nyo lang po siya sa Instagram account at lalabas na yung Pageant Trend na logo. So, still same pa din naman yung logo namin. So, Pageant Trend pa din siya yung name. Ang username lang naman ang binago namin at Pageant Trend Official. So, official na siya. So, kung dati, Pageant Trend lang. So, ngayon, at
Pageant Trend official na siya. Okay, so we have 55 followers and I hope na, ayun, help Mag-angat. us to grow more again. So, yung luma naming Instagram account, 21.1K followers na. So, unfortunately, it was disabled. I don't know what's the Ano po reason why. nangyari? I don't know. Hindi ko alam. Basta nag-ano na lang siya, nag-log Baka out na po lang siya may bigla. nag-report something like that po. Sa Ganun. ngayon kasi mahigpit yung Instagram. So, nagkaroon sila ng ano ng I think authentication or verification. Ayun. Mm, So, hindi na-recognize yung inano ko, in-input kong information doon. I think kaya siguro dinisable nila. Kasi nagbago na kasi ako ng number noon. Nagbago ako ng number and yung dati kong account, ayun, yung luma ko pang number which is deactivated na din yung number na yun. So, unfortunately, hindi na siya na-recover. So, sana tulungan niyo akong i-follow again yung Pageant Trend official, yung Pageant Trend Instagram account. So, search nyo lang po at Pageant Trend Official. Thank you so much guys for tuning in and this has been Jay Barbo hosting the live interview with one of the candidates of Mr. King International 2021 pageant from the thank you po. Philippines, Mark Anthony Julian Paz. Have a good night and Good night good po. day to everyone and keep safe always. Bye. See you on my Bye po. next Thank you po. Thank you, thank you. interview. Thank you po.